sa 30s, ito yung pinag-uusapan ngayon at laman no, ng napakaraming komento. Itong pagiging fake daw ng winner ng PCSO. Di-disclaimer lang ako, hindi ko po sinasabi no, na hindi totoo na may nanalo. Yan yung issue ngayon. Yan kasi yung pinag-uusapan ng mga tao na minamanipulate lang ba yung winner at wala talaga nanalo. Yan yung tanong nila. And valid naman yung ganung tanong. Napakalaking pera, no, na napapalanunan sa ganitong mga bagay. So, titignan na natin yan ngayon. Bago natin umpisahan, huwag nyo muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin. Lalagay ko na ngayon, yung question of the day natin. Naniniwala ba kayo na peke etong mga winner ng PCSO o merong manipulasyon na nagaganap? Titignan ko muna yung larawan. Titignan ko kasi ako I've been editing. Isa sa mga I think pinakamagagandang skills ko din sa sarili ko na natutunan. At sinabi ko na rin dito to sa channel ko, isa yung pagpo-photoshop, no, pag-edit ng mga larawan sa mga skills na magagamit mo sa market ngayon. So medyo may alam tayo sa ganitong mga bagay. Tignan natin yung picture Una-unang hahanapin natin is if yung lighting akma ba sa mga bagay-bagay. Katulad ba, tingnan natin yung lighting ni ate, ayan o, galing doon yung ilaw sa bandang taas, pababa ng ganon. At kung makikita natin yan, nagmamatch naman dun sa kamay. Parehas yung kamay, so feeling ko ako ito, ano ko lang to, hula ko lang to, hindi ko sinasabi ito yung katotohanan. Kung makikita natin yung kamay, ganon naman. Ang hula ko ditong nangyari is, pinapatungan nila to para hindi makilala. Nakakatakot kasi talagang makilala, no, pag napakalaking pera yung tatanggapin mo, nagbabago ang pakikitungo ng mga tao sa paligid mo. So, dapat talaga secret lang yung ganitong mga bagay. Kung makikita natin, eto na, dito nag-uumpisa yung galit ng mga tao. Kasi, kung makikita natin yung picture ni ate girl na tumanggap ng pera, para siyang paper dolls. So, mga hindi po nakakaalam, yun yung mga papel na, mga manika sila, technically manika sila, tapos kiniklip mo lang yung mga damit-damit nila. Yun yung paper dolls na tinatawag at parang ganon. Ang hula ko dito is hindi ko alam kung anong ginamit nila, no, pero parang AI yung ginamit para ano yung mga Remini, mga ganyan. Parang ganon yung hula ko na pinatong dito, kaya sobrang obvious na hindi siya halata. Ako lang yun pero merong naggawa ng ganito. Ayan, sabi dito, post from Daniel Montezon. Paano natin malalaman kung ginagago tayo ng PCSO? Eto kasi, hindi ko alam to Original picture daw from Camisera Store. Ayan yung picture. Na pag tinignan mo, oo nga. Yun nga siya. The sleeves used are the same as in the original photo. Flinip lang sila. Tamang-tama nga. A horrible attempt of copy-pasting. Ayan, inayos din, the hair is poorly cropped and has a bad drop shadow effect. Oo nga, may, ngayon ko lang napansin, may drop shadow nga. Oo nga. In conclusion, next time please use a non-traceable photo kung lolokohin nyo ang taong bayan. Siguro yun talaga para hindi rin masyadong mahalata, so medyo obvious. Kaso, pwede naman kasi pinagsuot na lang ng para hindi naghihinala din yung mga tao. Pinagsuot na lang ng kung ano-ano. Kung tatanggap lang naman, diba? So, eto. Tingnan natin na yung taga Bulacan daw, sabi dito sa balita. Inalam ko rin kung sino muna. Bulacan Better claims 43 million. Ang laki! 43 million. Nanalo daw nung December 28 at nag-claim sa PCSO nung Wednesday. Sa press daw, galing San Jose del Monte, Bulacan, yung nag-claim ng 43,882,361.60 sa PCSO main office. 47-year-old housewife daw ito. Sana kung totoo ba. Pero dahil dyan, no, dahil nga dito sa medyo pangit na Photoshop na pagkakagawa, nagagalit na yung mga tao. Basahin natin yung mga comments nila kagaya nito. Ang ganda ng pasok ng 2024. Ang daming nanalo sa inyo. Sana totoo yan, PCSO. Sana hindi kayo kilabutan. Ako kaya nito sinearch ko kung meron bang mga ganito yung PCSO in the past. At nakikita ko na marami rin naghihinala. Hindi ko na po inisa-isa yung mga issues before. Pero simple search, marami naghihinala doon manipulation. May mga nakikita ko during President Duterte's time. Ayan, may mga naghihinala din. Hindi nila sure kung meron pa talaga. Actually, pag nagbabasa ka every time ng mga nagpo-post ng winner, bakit palaging ganito yung nanalo? Ganun yung mga nakikita ko. Bakit laging galing sa ganito? Ganyan. Although, normal din naman, no, yung gano'n na maghihinala. Pero syempre,
Hindi naman po akong nagpagawa niyan, hindi ko naman inimbestigahan yan. So miski ako, hindi ko rin alam at hindi ko rin masasabi sa inyo kung may dayaan ba talagang naganap. Eto na, basa pa tayo ng comments. Para sa, eto yung sinasabi ko, para po sa kaalaman ng lahat, ine-edit po talaga ng PCS o ang picture to hide the real identity of the person. Yan din yung iniisip ko talaga, no? Para, ang pangit lang talaga ng gawa ng pagkaka-photoshop. Sana tinakpan na lang nila yung mukha para obvious na, ay, tinatakpan natin. Ganon, di ba? Yan ay sigurado. Ang di lang tayo sigurado ay kung may nanalo ba talaga. Oh, iba pa. Ibang issue pa yung editing. Ibang issue pa yung kung may nanalo ba talaga. Out na tayo dyan. Basahin pa natin ibang mga comment ng mga tao. But parang AI. Nasabi ko na kanina, I think, no, AI generated yung pag-photoshop. Kasi ang Photoshop po may AI na rin po na incorporated. At marami rin mga apps na gumagamit na ng AI na ganyan-ganyan. No? Ganyan-ganyan. TikTok pa lang, di ba? Pag TikTok ka, ibang-iba itsura mo. Ang layo. Yun, feeling ko AI generated yung pagkaka-photoshop niya. May naniniwala ba? Yan ang tanong ko sa inyong lahat. Ako, out ako dyan. Wala na akong alam dyan. Pero tinitignan lang natin yung pagkaka-photoshop na andumi nga, te. Na-bother ako sa drop shadow. May mga sinasabi pa, Standy, dahil nga sa pagmumukhang paper doll, mukhang Standy talaga. Mukhang Standy talaga siya. Parang anak niya. Hindi ko alam kung sino to si Madam. Actually, hindi ko po siya alam. Yung tunay na nanalo dyan, yung hindi nakamask, ano ba kayo? Bakit edited yung picture nyo? Malay mo, yung pala yun siya, ayaw lang magpakilala. Dahil din dito, no, napakarami yung mga lumabas na memes. Ang daming gumagawa ng memes ngayon. Dahil pagdating sa pera talaga, aminin na natin lahat, di ba affected tayo pag nakita natin, ay, minanalo ng 300 million, sana all talaga share tayo lahat. Paano pa ngayon, no, na parang nawala yung kumpiyansa ng mga tao sa PCS o talaga magiging issue talaga siya. O eto, kagaya nitong Angkas, gumawa sila ng meme. Kapag hiningan ng lisensya, ayan, ang binigay yung lisensya. Napakadali eh. Napakadali mag-edit ng ganyan. Considering napakalaki ng kinikita, ba't di sila mag-hire ng maayos-ayos? Diba? Para hindi naman masyadong obvious. At sa internet pa, hindi ka pwede magsinungaling sa internet, makikita 100% alam ng mga tao kung nagsisinungaling ka. Yan ang masasabi ko sa inyong lahat. Ito pa, from Pigag. Pre, yari ka kay boss, hinahanap ka, nahalatang edit daw yung gawa mo. Ito raw yung nag-edit. Kunyari lang to skit lang to. Sinabi ko na sa kanya yan wag lagyan ng shades, mahahalatang edited Bakit ako tinitira niya? Ano ba naman yan? Oh, sino ba naman mag-shade sa loob ng office? Ano ba yan? Kung gusto niya hindi halata, dapat pati siya pinalagyan niyan. Bakit isa lang? Ano ba naman yan? Pre, wala ka na daw hati dun. Grabe naman, huwag yung mabuhasan yung ano. Uy, wait lang. Pero usually pag ganito, ito sa perspective naman ng editor, minsan kasi hindi ka na makahindi sa sinasabi ng boss mo. So baka yun na, sige, okay na yan, sabi ng boss, ganyan. Inuutusan lang din sila. Tumatanggap lang din ang utos ng boss. Minsan kahit napakaganda ng gawa mo, ito na-experience ko to. I've worked in marketing and graphics design. Kahit anong ganda ng gawa mo, pag sinabi na, ayoko niyan, tangkalin mo yung ganyan, palitan mo ng ganito, lagyan mo ng ganyan, lagyan mo ng stroke para mabasa yung text. Mga ganung mga bagay. Pipilita ka na lang, o sige na, mag-release na tayo ng pangit. Ikaw, utos mo naman yan. Tapos pagdating sa mga meeting, bakit pangit to? Editor ko kasi. Ganun yun. Ay nako, malalaman nyo rin yan. Anyways, tatanungin ko kayong lahat ngayong araw ha. Sinabi ko na rin naman kanina, ito yung ating question of the day. Naniniwala ba kayo ha, na merong dayaang nagaganap or manipulation ng winners sa PCSO? Out ako dyan ha. Lagay nyo yung comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. Nagpapaalam.